Hi guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ay may gagawin tayong isang induction motor ng isang compressor. Nang isaksak ko ito sa outlet kanina ay hindi umandar. Kaya kailangan nating buksan ang motor na to upang ma-check natin kung ano ang sira nito. Nang tinignan ko ang wiring connection ng terminals niya ay okay pa naman ang wiring connection niya. Kaya ang susunod nating titignan ay yung sa mga capacitors niya. Nang nabuksan natin ang cover ng kanyang kapasitor, ay nakita nating sira na ang kanyang running kapasitor. Sira na talaga ang running kapasitor niya guys. At sa napapansin ko dito sa wiring connection niya guys, ay naka-clockwise ang pag-ikot ng rotor nito. Nasa kadalasang nakikita ko sa ginagamit ng air compressor ay naka-counterclockwise ang ikot ng induction motor niya. Kaya i-reverse natin ang pag-ikot nito. Sa napapansin ko sa isa niyang kapasitor ay mukhang okay pa naman. Pero papalitan na lang natin tong dalawang kapasitor niya dahil may extra pa naman akong set ng kapasitor. Titignan din natin ang wiring connection ng mga kapasitors niya at i-check din natin ang kanyang centrifugal switch. Ito muna ang mga extra kapasitors ko ang gagamitin natin dahil mag-order pa ng bago. At ito muna ang gagamitin natin pansamantala dahil okay pa naman itong mga capacitors na to. Sa pagpalit naman ng mga capacitors ay iniisa-isa kong pag-connect ang mga wires niya upang maiwasan natin na magkapalit yung mga capacitors. Medyo mataas ng konti ang value ng bagong kapasitor na nilagay natin pero okay lang naman ito dahil sa air compressor lang naman. Ang kailangan lang natin gawin ay i-reverse natin ang pag-ikot ng kanyang induction motor dahil naka-clockwise ang pag-ikot nito. Nakakapikto kasi ito sa design ng pulley at sa design ng crankshaft ng compressor kung baliktad ang pag-ikot ng induction motor. Tatanggalin muna natin na ang kanyang fan upang ma-check natin ang kanyang centrifugal switch. Nang i-check ko ang kanyang centrifugal switch ay okay pa naman ito. Kaya pagpapatuloy natin ang pag-wiring ng kanyang kapasitor upang ma-check na natin kung aandar ba talaga ito ulit. Sana naman ay kapasitor lang ang naging problema ng induction motor na to upang magamit natin ito ulit. Kung hindi naman ito gagana, i-check natin ang kanyang winding at i-rewind natin ito.
Yan, natapos nating i-connect ang mga wires ng capacitors niya. Kaya pwede na natin itong subukan kung andar na ba ito ulit. Yan guys, gumana na siya ulit. Mabuti na lang at capacitor lang ang naging sira ng induction motor na to. Yan guys, gumana na siya ulit. Kailangan lang nating i-reverse ang pag-ikot ng induction motor na to. Sa susunod nating video, ituturo ko sa inyo kung paano i-reverse ang pag-ikot ng induction motor na to. Kaya maraming salamat sa panonood guys, and please like and subscribe to our YouTube channel para maging updated kayo sa mga panibago nating video. Maraming salamat!